Arito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang pasabog mula sa Korte Suprema. Ayon sa bagong desisyon, si House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez ay pinatalsik mula sa kanyang posisyon matapos mapatunayang may paglabag umano sa ilang probisyon ng saligang batas. Ang desisyon ay nilabas matapos ang ilang buwang investigasyon kaugnay sa umunoy katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan. Ang desisyong ito ng Korte Suprema ay naging sanhi ng mabilisang pagtipon ng mga mambabatas sa Kamara. Sa emergency session kaninang umaga, agad na nagsagawa ng botohan para sa panibagong speaker. Sa hindi inaasahang pangyayari, si Representative Rodante Marcoleta ang napiling bagong House Speaker. Kilala si Marcoleta sa kanyang matapang na paninindigan at pagiging vocal sa mga isyu ng gobyerno, kaya't maraming nagulat sa kanyang pagkakahalal. Samantala, tikom pa rin ang kampo ni dating Speaker Romualdez sa issue, subalit inaasahang maglalabas siya ng opisyal na pahayag sa mga susunod na oras. Ayon sa ilang political analyst, malaki ang magiging epekto ng pangyayaring ito sa dinamika ng politika sa bansa, lalo't isa si Romualdez sa mga tinuturing ng malapit kay President Kuting ng Norte Jr. Patuloy naming babantayan ang pag-usad ng sitwasyon at ang mga susunod na hakbang ng bagong liderato ng Kamara. Abangan ang mga eksklusibong panayam at mas malalim na pagsusuri sa isyong ito. At yan nga ang mga balita ng ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kanilang galit, itong mga sip-sip na mga kongresista like Suarez, Nako. si Kimbo, Nako. si Paduano, si Nako. Tambunting, si Pimentel, at mga kasabwat nila, si Mix Nograles, O, pakinggan natin ulit ha, kung sino yung mga pangalan na yun ha. Pakinggan nyo na. Ha? Pakinggan nyo po kung sino yung mga pangalan na binanggit po ni Ka Eric, mga kaibigan. No? Isa-isahin natin. Ito na po, play. naging mixya yun ng kanilang galit, itong mga sip-sip na mga kongresista like Suarez, Nako. si Kimbo, si Paduano, si Tambunting, si Pimentel, at mga kasabwat nila, si Mix Nograles, pulong-pulong kasama ang taga CPP, NPA, NDF, at ginamit nila ang kapangyarihan ng Kongreso para ipatawag kami, bastusin, iharas, takutin, at ipakulong ng iligal at sirain sa mamamayan ang SMNI. Subalit, itong mga ganid na mga politikong ito at mga sipsip na politiko at uhaw sa kapangyarihang inaabuso nila, they forget one thing. Ano po yun? Nakalimutan nila na mulat na ang taong bayan. Yun. So, nagtipon-tipon pala sila, guys. Nagtipon-tipon po sila. O, yung mga pangalan na yun, ha, tandaan nyo. Nagtipon-tipon sila, kasama po ang CPP, NPA, NDF. Kasama din ang House Speaker. Kasi siya ang pinaka-leader dyan, eh. O. Di ba? So, ngayon, kaya pala, pinipilit talaga nilang mapasarado po or masuspend ang SMNI or matanggalan ng prangkisa. Dahil nagtipon-tipon na po sila, mga kaibigan, nagsanib puwersa sila. Oh, special mention diyan si Nognog eh. Taka si Suarez. Oh, yan si Suarez, isa pa yan. Oh, di ba? Galing po yan kay Ka Eric po. Bakit po ba nangyari sa SMNI at sa ating mga kasamahan? Sa SMNI kay Ma'am Lorraine, kay former President Duterte, kay Pastor Kibuloy sa SMNI. Bakit nangyari po ang atake na ito sa karapatan sa malayang pamamahayag? Dahil ba nagtanong si Ka Eric ng 1.8 billion pesos ba ang totoong kagastusan o expenditures ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang traveling expenses? Hindi po. Matagal na pong gustong sirain, paluhurin at ipatiklop at paralisahin ang SMNI at ang mga anchors nito kagaya ni Ka Eric at Dr. Badoy na siyang layunin noon pa ng CPP, NPA, NDF at mga kasabwat po nila. Malinaw po, mga kababayan, kung sino at ano ang punot dulo nito. Una, nagsimula po ito sa political ambisyon
ni Martin Romualdez na maaga pa na kanyang binabangga ang mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte. At dahil dyan, kinasabwat niya, kinasapakat niya, kinontsaba niya ang mga CPP, NPA, NDF urban operatives like Franz Castro, Raul Manuel, Arlen Rosas, Teddy Casino at mga grupo nila na mga dati namin kasama sa CPP, NPA, NDF, at ginamit sila bilang mga attack dogs at mga tagapagbusal laban sa mga grupo at organisasyon na lumalaban sa kanila at nagiging kalaban na rin sa politika ni Martin Romualdez. I'm talking about the Vice President Sara Duterte, who is now a very staunch advocate of anti-communist terrorism sa ating bansa. Former President Rodrigo Duterte, Pastor Kibuloy, the founder of SMNI. And kami, ako si Ka-Eric, si Dr. Badoy, kami po ang mga nakikita ng CPP, NPA, NDF na mukha at boses nang lumalaban sa communist terrorism at malaki pong impact ng aming paglaban sa kanila. Kami nila Sara Duterte, nila Rodrigo Duterte, nila Pastor at ang buong SMNI network. And because of that, hiningi nilang ulo namin kay Martin Romualdez na makapangyarihan pa kaysa presidente kung gumamit ng poder at abusuin nito sa poder sa kapangyarihan sa gobyerno. Dahil gusto rin ni Martin Romualdez na mawala ng platform kung saan naghahayag ng kanyang saloobin ang very popular still na former president natin na si Tatay Digong at ang kanyang mga paghahayag ng katotohanan sa mga abuso sa pundo at kapangyarihan ng gobyerno ay tinarget na rin ni Martin Romualdez ang SMNI. Ganon din po ang kanyang pagtingin na i-take out ng SMNI si Pastor Kibuloy, mawawala na ng boses si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte. At syempre, collateral damage kami dyan para sa CPP, NPA, NDF. Yan pong punot dulo kung bakit kami napunta sa Kongreso. Sapagkat kung totoo na kami ay nag-abuso sa aming press freedom at sa aming karapatan sa paghahayag, the solution for that is for the Speaker of the House to file libel cases against me, against Lorraine Badoy, against the editors, and the President of the SMNI. Hindi para pumunta sa Kongreso at atakihin nila ang legally established franchise, which is by the way effective until 2044. Batas po yun eh. Ang kaso ng ABS-CBN po ay iba yun. Expired franchise yun at maraming mga violations in law like hindi pagbabayad ng tamang buwis, mga problematic investment na may foreign interest, yung kanilang mga utang sa bangko ng gobyerno na dinadaya nila at hindi nababayaran, and all those allegations ng abuse sa workers nila. At for 6 years, wala po silang franchise na kasi pumaso na ang ABS-CBN franchise sa panahon pa ni Noynoy Aquino bilang presidente. And yet, never nag-order si Rodrigo Duterte na ipasarado ng NTC, National Telecommunications Commission, ang ABS-CBN sa loob ng 6 na taon until hindi na nila na-renew ang kanilang franchise. SMNI po wala. Nagtanong kami, naging mixya yun ng kanilang galit. Itong mga sip-sip na mga kongresista like Suarez, si Kimbo, si Paduano, si Tambunting, si Pimentel, at mga kasabwat nila si Mix Nograles, nagpulong-pulong kasama ang taga-CPP, NPA, NDF at ginamit nila ang kapangyarihan ng Kongreso para ipatawag kami, bastusin, iharas, takutin at ipakulong ng iligal at sirain sa mamamayan ang SMNI. Subalit, itong mga ganid na mga politikong ito at mga sipsip na politiko at uhaw sa kapangyarihang inaabuso nila, they forget one thing. Ano po yun? Nakalimutan nila na mulat na ang taong bayan. Nakalimutan nila ang sambayan ng Pilipino. Kaya sa ginawa nilang pag-apak sa aming mga karapatan, ay para na rin inapatan nila ang karapatan ng buong sambayanan. Kaya tumindig po kayo at kayo po ay nagpahayag ng inyong pananaw na regardless kung tumutugma ang datos na itinatanong nila ka Eric sa SMNI, regardless kung mayroong source o wala na inihahayag, ang pagtatanong sa anumang takdang panahon o saan man at kailan gagawin ng ordinaryong mamamayan at ng mga media practitioners, hindi po bawal yun. Kasi dapat ang nagpapaliwanag ng lantad at maliwanag kung saan ginagamit ang pondo
ng gobyerno na hawak at ipinapahawak lamang sa mga kongresistang ito, obligasyon po yan ng Kongreso at ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Malinaw po, wala tayong pagkakamali doon. At kung agrabyado sila sa pagbo-broadcast namin sa Laban Kasama ang Bayan, at ganoon din po kay Pangulong Duterte, they can always file cases in court. Yes. But not to attack and absolutely paralyze SMNI at i-take down ito sapagkat yan ay malinaw na paglabag sa press freedom and freedom of expression. Yes, tama. So ano pong naging usapin sa Kongreso kung bakit kami nakulong? Number one, pinanindigan natin at ipinagtanggol ang mga constitutional rights na nakasaad po sa Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Yung nangyari po sa amin, illegal detention and illegal arrest. Arbitrary po yun at yun ay paglabag sa konstitusyon. Hindi po kami pwedeng pilitin doon na sumagot at i-incriminate ang aming mga sources at ang aming sarili sapagkat nasa batas po na pinapangalagaan kami ng tinatawag na due process of law. At ang due process of law ay nasa Bill of Rights natin yan. At kasama po dyan ang pagbibigay ng tamang serbisyo at tulong at suporta ng mga abogado para kami ay mabigyang giya o guide sa aming mga dapat ihayag at mga pagpapaliman. So doon pa lang po malinaw na yon. Number two, hindi po dapat doon sa forum na yon ng abusive committee hearing ng Kongreso kami dapat dinala. Sa korte sila dapat nag-file ng kaso para hindi po nila magagamit ang kanilang superior advantage of power kapag doon sa Kongreso na sila din ang mga investigador, sila din ang prosecutor, sila din ang judge at sila din ang sentensyador o executioner. Pwede ba yon? Siyempre hindi, mga kababayan, mga kapatid. Pangalawa po na gusto naming idiin dito, hindi na po ito usapin ng SMNI lamang o about kay Ka Eric o kay Ma'am Lorraine Badoy. Usapin na po ito ng totoong pagtingin natin na kapag ikaw pala ay naging kritiko o ikaw ay lumalaban o nagko-question doon sa mga transaksyon involving the Speaker of the House at ang kanyang mga kasabwat, including ang CPP, NPA, NDF, at ikaw ay ma-perceive o pwedeng tingnan bilang bahagi ng political enemies or political threats to the ambition of the Speaker, Martin Romualdez, pwede palang gamitin ng Kongreso para labagin ang mga karapatang nakasaad at pinapangalagaan ng konstitusyon. Malinaw po na nangyari yan doon sa Kongreso. Mabuti na lang at tumindig kayong mga mamamayan at mga kababayan namin. At ang panghuli po, malinaw din na kapag pinabayaan natin ang pakikipag-alyansa at pakikipagsabwatan ng CPP, NPA, NDF sa supposedly mga leaders of government, pwede pong magkaroon ng undue advantage. Ang CPP, NPA, NDF dahil nakakapag-access po sila ng pondo na karagdagan, kapangyarihan, alyansa at propaganda. At ito ngayon ang nagagamit nila laban sa mga perceived political critics and enemies of Speaker Martin Romualdez. At ganon din ang pagtingin ng CPP, NPA, NDF na mga kalaban nila na nagbubunyag at nakikipagbanggaan sa kanila. Like SMNI, Ka Eric, Doc Badoy, Rodrigo Duterte, Sara Duterte, and Pastor Kibuloy, and SMNI. Yan din ang ginamit na alyansa na yan para yung poder at pundo, alyansa at propaganda, kapangyarihan at maniobra ng CPP, NPA, NDF ay magagamit nila against sa mga nagtatanggol sa ating gobyerno. Ito pong channel na ito mga kaibigan, sumusuporta po kami kay Ka Eric, kay Dr. Lorraine Badoy na nagsasabi po ng totoo. Ito po si Ka Eric, dating kadre po yan. Ha? Dating kadre. Kaya nga kadre tawag dyan eh. Kasi dati siyang leader or commander ng mga NPA. Dati. Kaya yung nagsasabi dyan na hindi wala siyang credibility, nagkakamali po kayo. Malakas po ang credibilidad ni Ka Eric dahil galing siya doon. Alam niya lahat ng mga nangyayari doon, alam niya. 'Di ba? So kung kayo, mga basher kayo,
At kung ano-ano lang mga sinasabi nyo kay Eric, lumabas na kayo sa channel namin dahil hindi namin kayo kailangan. Okay? Ang kailangan namin dito sa channel namin, yung totoong sumusuporta po sa katotohanan. Katulad po ni ka Eric, at saka ni Dr. Lorraine Badoy, at sa SMNI. Dahil yan lang po ang channel, at ito lang pong dalawang to ang nagsasabi ng totoo. Isinisiwalat nila ang kamalian ng mga kagwang na yan, yung 3 kagwang sa Kongreso. Kung wala po sila guys, hindi natin malalaman. Kaya wag niyong sabihin na wala siyang kredibilidad. Mataas po ang credibility ni ka Eric at naniniwala po kami sa kanya. Kaya kami nandito Dahil naniniwala po kami sa kanya. Ngayon kung hindi kayo naniniwala, bahala kayo sa buhay niyo. Pag nasira po at nasira itong Pilipinas, dapat kayo ang sisisihin. Dahil hindi kayo naniniwala sa katotohanan. Sinusuportahan niyo ang tambaluslos na walang ginawa kundi sirain ang ating Pilipinas. Di ba? Tambaluslos kayo Kayo ang tambaluslos. Kaya tinawag kayo na tambaluslos dahil wala kayong kwenta. Ayan ha. Merry Christmas po ha. Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan po. Ituloy po natin si ka Eric mga kaibigan. At ang panghuli nakita natin, because of the control of power of the purse o yung kapangyarihan sa pondo, sa budget, lahat ng agencies of government pwedeng sakalin, lumpukin at paralisahin nila Martin Romualdez dahil dumadaan ang budget sa kanila. Ito ang nakakabahala na tinatawag kong creeping silent martial na partially ipinapatupad ni Martin Romualdez with obvious consent ng kanyang pinsan sapagkat hindi nasasawata at napipigilan ang ganitong ginagawang paglapastangan sa kapangyarihan na ginagawa ni Martin Romualdez. Which brings me to the second topic. Ano itong inilabas ng MTRCB, Movie and Television Review and Classification Board, na preventive suspension na 14 days laban sa 2 programa ng SMNI. Ang Laban Kasama ang Bayan at ang Gikan sa Masa para sa Masa ni Tatay Digong. Mga public affairs and public commentary programs ito. Dapat alam ng MTRCB na ang pwede lang nilang habulin dyan ay kapag nagkaroon ng mga paglabag doon sa mga moral guidelines and moral standards on television show. Pero dapat magkaroon sila ng tinatawag na liberalist na pagtingin. Kapag yan ay within the bounds of freedom of speech and freedom of expression and freedom of the press, kailangan magkaroon sila ng malawak na pagbibigay ng oportunidad na ma-exercise ang public commentary and public affairs program na ito. At kung mayroon aggrieved party, which it is presumed by everybody now na si Martin Romualdez, ang kanyang recourse ay hindi MTRCB. Ang kanyang tatakbuhan dapat korte. Hindi gamitin ng Kongreso at ang MTRCB at ngayon pati ang National Telecommunications Commission, which are offices under the Office of the President. Bakit hindi siya pumunta sa korte? Kasi malalaman ng taong bayan at ng korte na ang pagtatanong sa kanyang expenditures involving travel expenses, ang datos hindi man tumutugma sa kanilang record, ay hindi libelous o hindi krimen. At hindi dapat ito pagmumula ng paggamit ng kapangyarihan para abusuin at patiklupin at batikusin at paralisahin at lumpuin ang SMNI. Yes. Mabubuking siya sa korte. Number 2, kung agrabyado sila like Franz Castro sa kay Rodrigo Duterte na program, bakit MTRCB ang pupuntahan? Dapat pumunta siya sa korte at yun ang ginagawa niya ngayon. Merry Christmas ka ating kapatid na si Spencer Lacali. Ayan, kumusta ka na dyan bro sa Hong Kong? Merry Christmas sa iyo dyan. Kumusta na po yung mga, kasi marami po tayong mga OFW guys no, sa Hong Kong. Siyempre, Pasko na po. No? So, sana po masaya po ang inyong Pasko. No? Kahit wala kayo sa Pilipinas, alam naman namin na kahit wala kayo dito sa bayan natin, ay ramdam nyo pa rin ang Pasko. No? So, once again po, Spencer Lacali po in the house. So, once again po, Merry Christmas sa iyo dyan, bro. Ayan. Happy holidays. Oy, malamig sa malamig dito sa Pilipinas, no? Sobrang lamig. Lalo na sa madaling araw, mga kaibigan, sobrang lamig. Para pong parang Baguio yung
kagabi lang, akala mo nasa Baguio eh. Di ba? O, malamig daw, sabi ni Spencer, malamig sa Hong Kong, grabe. Di ba? Malamig sa Hong Kong. Ito na po, tuloy na po natin mga kaibigan, si Ka Eric. Dapat kinasuhan nila kami. Kinasuhan nila si Rodrigo Duterte. Pero bakit idadamay ang SMNI? Because SMNI serves as the platform for the Duterte to air their opinions and views, at kami naman ay ang mga boses na lumalaban sa CPP, NPA, NDF na siya ngayong katsur-katsurbahan at kaberks ni Martin Romualdez at ng kanyang mga sip-sip na politiko, ito mga CPP operatives na sa Kongreso. So nagsama-sama sila sa common interest. So questionable itong ginawa ng MTRCB. Bakit? First time ko nakakita ng isang public commentary, public affairs program na pinakialaman ng MTRCB ang freedom of expression and free speech as guaranteed by the liberal interpretation of such Bill of Rights guaranteed by every citizen na dapat hindi sinasagkaan ng MTRCB o ng pamahalaan at ng Kongreso. So malinaw po na may paglabag sa diskresyon at otoridad ang MTRCB. Ang problema lang, pag tumakbo tayo sa korte, ka Miguel Caloynoy, mga kababayan, wala na kayong korte, naka-break. Pagbalik natin, magtatapos by January 4 or January 5 ang MTRCB preventive suspension. Maganda sana na ito'y i-review ng korte na ito'y paglabag at paglagpas sa kanilang kapangyarihan. At wala silang otoridad at kapangyarihan na lumabag sa freedom of speech and freedom of expression. Yan din ang pinopoint out ni Senator Tolentino. At yan din ang pinopoint out ng iba pang mga senador at mga political observers. This is now causing a chilling effect. Sapagkat kapag ikaw pala ay political enemies or connected to the political enemies of a very powerful and abusive politician like Martin Romualdez, pwede palang gamitin hindi lang ang Kongreso, kundi pati ang National Telecommunications at pati ang MTRCB para habulin kayo. At ipasarado o iharas at takutin kayo. Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, kinikilala ko ang malayang pamamahayag na hindi pwede sagkaan at hindi pwede lagpasan o labagin ng mga instrumentalidad ng Estado at gobyerno. And that includes Congress, that includes MTRCB, and even the National Telecommunications. Sana po ito nang huli na gagawin nila ang pang-aabuso na ito. Panghuli, kanina lang po, ngayong araw na ito, December 21, effective immediately, ipinapasarado po ang lahat ng radio stations and TV stations and network ng SMNI sa isang show cause order, pero may kasama pala na kulatilya ng suspension order of operations for 30 days na inilabas ng National Telecommunications Commission. At itinaon nila na nakabreak ang mga korte, wala kang matatakbuhan ng Korte Suprema, at itinaon nila na ang mga abogado nakabreak, nakabakasyon mode ang lahat. They came like a thief in the night, parang magnanakaw, at bigla na lang nilang ipinasarado ang ating mga radio stations at pati ng ating TV network. Isa po itong palatandaan na totoong umiiral ang tinatawag na creeping silent martial law. Sapagkat ang mga pagpapasarado ng ganitong kagarapal na mga ginagawa against media ay nakita lamang natin sa panahon ng martial law noong 1972. Nang ibinalik na po ang kalayaan at demokrasyang sipil at politikal at nagkaroon tayo ng bagong konstitusyon at ang mga mamamayan ay naging mulat sa kanilang civil and political rights, first time nating makita na ang mga perceived critics of the government, hindi naman buong gobyerno, kundi ni Martin Romualdez na Speaker of the House, pwede palang ipasuspend ang operations nila even if ito'y labag at lagpas sa kapangyarihan na nakasaad sa NTC. So arbitrary. Saan ka nakakita, mga kababayan? Brother Miguel Caloynoy, mga kapatid, sa January 4 pang hearing sa NTC, pero automatic pag-receive ng show cause order, may suspension order na. Ito po ay magiging landmark decision ito. Kaya thank you po, at pati si Senator Amy Marcos ay nababahala. At marami pang mga mamamayan natin
ay nababahala sa isang nagbabadyang pag-aabuso ng malawakan wherein the levers of power like MTRCB and NTC ng mga regulatory powers ay lumalagpas ang kapangyarihan nila dahil sa impluensya at pressure ng pinsan ng presidente na si Martin Romualdez, the Speaker of the House, para gamitin ang mga instruments of regulation ng state against the expression and guarantee of press freedom, free speech, and freedom of expression. Dapat po magsalita dito ang mga abogado, magsalita ang ordinaryong mamamayan, mga sundalo, pulis, at ang ating mga kababayan, including po ang Korte Suprema. We cannot tolerate na ang kapangyarihan na inaabuso ng isang seksyon at bahagi ng pamahalaan ay mag-run amok at maguramentado na ngayon ang binibiktima pa lamang ay SMNI. Sino pang kasunod? Sinong isusunod dito? Malinaw po na the indicators now are very clear. Nagtatanong tayo, there is now or is there now a situation of failure of leadership on the part of President Marcos Jr. na hindi niya kayang prenuhan, suwituhin at ikontrol ang pamamayagpag ng abuso ng kanyang pinsan na Speaker of the House na si Martin Romualdez at mga kasabwat nila sa kanilang paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno para apakan at baliwalain ang garantiya ng malayang pananalita, malayang pagpapahayag at malayang media operations and practice or press freedom. Again, Article 3, Section 1 of the Constitution. Malinaw ang sinasabi doon. No person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law, and every person must be guaranteed the equal protection of law, including the due process protection. Ito show cause order pa lang. May suspension of operations na kasama na. Pinasarado na nila ang radio station sa Vigan, sa Butuan, and I think sa Negros at sa Cebu, at dito sa Metro Manila. At kaya wala na pong boses muna natutuligsa at titindig laban sa mga kurakot sa gobyerno, abusado sa gobyerno, at ang mga CPP, NPA, NDF na ngayon ay kasabwat na rin ng mga politikong abusado sa poder like Martin Romualdez. Wala na pong matatakbuhan ng mamamayan ngayon sapagkat ipapasarado nila ang SMNI. On the last part, ito po muli si Ka Eric na nanawagan tayo sa sambayan ng Pilipino sa iba't ibang sektor ng lipunan. Nananawagan po tayo sa mga magigiting at matatatag at may prinsipyong pamunuan at mga alumni and graduates of Philippine Military Academy na naging kasama namin laban doon sa illegal detention and illegal arrest na ginawa sa amin. Nananawagan tayo sa mga graduates ng mga officers ng AFP at PNP ng mga ROTC, mga officers na nag-graduate mula sa candidate school, officers candidate school, at sa mga iba pang mga pinanggalingan ng kanilang commissionship. Please, let us unite once again to oppose the brazen, lantaran at iskandalusong pag-aatake sa karapatan ng mamamayan sa malayang pamamahayag, malayang pagsasalita at malayang media and press freedom. Magkaisa po tayo at huwag nating hayaang mawala ang mga karapatan ng mamamayan. Huwag nating hayaang mamayagpag at magbenepisyo ng tumutudo ang CPP, NPA, NDF dahil inuok-ok tayo ng anay ng mga abusadong opisyal sa gobyerno na may ambisyon sa politika at ngayon ginagamit ang kapangyarihan ng gobyerno at pinababayaan lamang ng presidente natin na ito'y hindi mapigilan. Hanggang kailan ito titiisin ng mamamayan? The issue is now beyond SMNI. The issue is now on press freedom, freedom of expression, and free speech na hindi pwedeng labagin ng gobyerno. Ulitin natin, Article 3 Bill of Rights, Section 1. No person, that includes SMNI as an organization, shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. And all persons and individuals under the Constitution are guaranteed by due process and the equal protection of law. Ito po ang dapat ipaalala sa NTC
Ito ang dapat ipaalala sa MTRCB at alam natin naman kung sino ang nag-orchestrate itong lahat. Si Martin Romualdez po, dahil nakikita niyang threat ang SMNI, threat kami, dahil nandyan, nagpo-program ang mga Duterte, si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, nakalaban niya sa politika ngayon, at threat din kami sa CPP, NPA, NDF. Huwag po tayong malunod sa pananahimik at pagmawalang ibo. When we start to stop and become tentative to stand for our rights, nag-aalangan tayo manindigan sa ating karapatan, it will be the start of the moment that we lose our rights. Taong bayan, mga kapanalig, mga kasama, huwag po tayong tumigil sa pagbibigay ng tanglaw at diwa, ng katapangan at kalinawan ng pag-iisip na ang nangyayaring ito ay representation ng abuse of power, abuse of authority to the detriment ng mamamayang Pilipino na nawawalan tayo ng tinig at boses na nagpapahayag para sa pangsiguridad na pagtatanggol ng ating lipunan, pagpapatatag ng demokrasya at paglilinaw ng ating mga paghahayag at impormasyon laban sa numero 1 salot na nagwawasak ng ating bayan, ang CPP, NPA, NDF. So sino nakikinabang sa pagpapasarado at pagpaparalay sa SMNI? Na CPP, NPA, NDF. Sana maalala mo yan, Speaker Martin Romualdez. Hindi po kaibigan ang trato nila sa inyo. Gamit sa politika, sa propaganda, at sa alyansa. Ibabagsak din po nila ang gobyerno ng iyong pinsan kapag nagkataon na lumakas sila, pati po kayo. They are never friends to the people. Sana po makita mo ang value na ito. Huwag kalimutan, sa panahon ng eleksyon last year, sa SMNI po kayo lumapit at sumandi. Dahil walang media, mainstream corporate media na nagbigay ng kahalagahan kay Bongbong Marcos Jr. maliban sa pagyakap sa kanya ng SMNI. Free. Walang bayad lahat yun. Tapos dito pala tayo pupunta. Dahil sa political ambition ay ginamit lang ang SMNI para tungtungan sa isang political operation sa isang panahon at nabaliwala ang ating pagkakaisa bilang tayo ang masigasig na tagapagtanggol ng AFP at PNP at ng pamahalaan na ito. Hanggang kailan po na hindi ang totoong kaaway ninyo ang siyang nilalatigo at lumalatay ang abuso nyo? Hanggang kailan titiisin ito ng mamamayan? Again, the question is, Mr. President, are we now seeing the apparent indicators of failure of leadership or failure of governance? Para isipin namin, baka kailangan nating ayusin ang ating pamahalaan at mga namumuno nito bago natin matapos at kumplituhin ang pagtatagumpay laban sa totoong kalaban ng mamamayan, which is the CPP, NPA, NDF na ngayon ay kasabwat at kasapakat na ng mga nag-e-exercise ng iskandalusong puder na malapit sa presidente. At ito ngayon ang nangyayari sa SMNI, kay Ka-Eric, kay Doc Lorraine, kay former President Duterte, kay Vice President Sara Duterte, all to the orchestration of an ambitious politician known as Martin Romualdez, and at the support and behest of his most trusted attack dogs and allies, the CPP, NPA, NDF in Congress. Alam ko po, taong bayan, hindi po tayo papayag na manunumbalik ang dilim at pait ng yugto ng ating kasaysayan sa ating bayan na nangingibabaw ang takot dahil may martial law na gumigipit at sumasakmal sa mga kalayaan at karapatan ng mga mamamayan. We will never allow that. Sana po maging reminder ito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kayo po ang ibinoto ng mamamayang Pilipino. Kayo po ang binigyan ng kapangyarihan ng sovereign will and authority of the people delegated to you. Hindi po ang pinsan ninyo na nagre-represent lamang ng isang distrito sa probinsya ng Leyte. Sana po
maging maliwanag ito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sana po magiging isang antas ng panibagong lakas sa paghubog ng diwa at kaisipan ng mamamayan na hindi tayo pwede maging loyal sa presidente o sa politiko. Dapat loyal tayo sa Republika ng Pilipinas at sa totoong pamamahala na tama at matuwid. At kung kailangan punain at putulin ang mga ginagawang abuso ng mga nasa kapangyarihan sa isang takdang panahon, hindi tayo papayag na hindi tayo magkikialam.